Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Poro sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Poro. Mahimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pagsambahay mula sa aklat ng mga awit, ika-86 na kabanata, ang talata po ay ito. Dumaraing ako kapag mayroong bagabak, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Dumaraing ako kapag mayroong bagabak. Dumaraing ako kapag mayroong bagabak. Iyong tinutugon ng aking pagtawag. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Dumaraing ako kapag mayroong bagabak. Dumaraing ako kapag mayroong bagabak. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapot sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Ama. Sa aming paglapit ang lahat naming karumihan, mga kasalanan na inisip, sinabi, ginawa, Panginoon, maging yung aming mga nakita na dinig, ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Poro sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Poro ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming hiling ay maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Poro. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagkukulay ay mula sa aklat ng Genesis, 45 kabanata. Ang talata po ay 21 hanggang 24. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tigi-isang bihisan, maliban kay Benjamin, 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadala niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ng kanilang ama sa paglalakbay.
Inutusan ni Jose na lumakad ng kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magtalo-talo sa daan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita." Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang kalayaan. Ah, Tinitignan ko po na kalayaan ang bahaging ito sapagkat ito po yung pagkakataon ng mga kapatid ni Jose na makahinga. Sapagkat sila po ay babalik sa kanilang ama. Isa pong katotohanan na makikita natin kung paanong sila'y nag-aalala. Wala silang sinasabi, pero alam niyo po sa tingin ko, paano mo naman sila nakita, Bernie? Eh, puro salita yung nababasa natin. Wala namang picture yan, wala namang video. Pero alam niyo po habang binabasa ko ang banal na kasulatan, nagiging napakaliwanag sa akin yung mga itsura nila, na manghang-mangha sila na buhay at pinuno ng Ehipto ang kanilang nakababatang kapatid. Alam niyo po isang katotohanan na ang paggalang ng sanlibutan ito ay nakabase sa kaisipan patungkol dun sa taong iginagalak. Kaya nga po sinasabi nila na ang paggalang daw ay parang pagbabayad. Kasi kung ano daw yung ibabayad mo, iyon daw ang ibabalik sa iyo. Iyon ang tatanggapin mo. Kaya alam niyo po, ako po ang naiisip ko sa bahaging ito ng banal na kasulatan, yung mga kapatid ni Jose, eh, sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso, samantalang sila'y mukhang masaya, naiisip nila, delikado kami dito. Mukhang malapit na ang the end namin dito. Ano po? Ako po ganun yung nakikita ko sapagkat tig nila na sila'y naging napakasama sa kanilang kapatid. At ito po yung guilt na mayroon sila, na tinataglay nila, na hindi nila masabi sa isa't isa at sa kanilang kapatid. Later on, mababatid natin na talagang, alam nyo po, hihingi sila, di matuloy yung bako, hihingi sila ng pagkakataon na makipag-usap kay Jose at gusto nilang sabihin kay Jose na wag silang balikan, wag silang gantihan dun sa hindi magandang ginawa nila. Alam niyo po mga kapatid, isang katotohanan na kapag tayo'y nalalagay sa sitwasyon na tila ba ito na yung katapusan. Alam niyo po, yun yung mga pagkakataon na tayo ay nagiging mabait. Di po ba? Yun yung mga pagkakataon na tila ba tayo hindi ko maisip yung exact na term. Pero ito yung pagkakataon na yung kaisipan hindi pagbigyan pero yung idea na papayag na nga ako. Sige nga, papayag na nga ako. Parang gano'n. Parang napipilitan. Ano po?
Parang hindi niya gusto yung desisyon, pero dahil wala na siyang maisip, ano po, hindi siya sigurado kung siya, makakagawa ng tama o ng maayos, kaya parang magbibigay na lang, ano po. Pero sa katotohanan mga kapatid, dapat nating maintindihan na kung tayo'y may nagawang hindi tama, aba, dapat tayo, humingi ng tawad. Ito po kasing mga kapatid ni Jose, imbis na humingi ng tawad, nag-aalala sila, ano po, nag-iisip sila na baka balikan tayo. Kaya dun sa latter part, sinabi ni Jose, 'di ba po? Ang sabi ng verse 24, inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magtalo-talo, huwag na kayong magtatalo-talo sa daan." Naisip niya na naku, hindi magkakasundo 'tong mga 'to, 'no? Pag-uusapan ako ng mga 'to pagka nasa daan na sila at totoo naman, 'yun naman talaga ang ginawa nung kanyang mga gagawin nung kanyang mga kapatid kasi later on pa 'yan. Pero ang maliwanag, ito po yung sinasabi ko, na hindi ba maaring humingi na lang ng tawad? Hindi ba maaring magpakumbaba at aminin, "Nagkamali ako kapatid, nagkamali kami kapatid." Alam niyo po ito yung isa sa mga kinakaharap natin sa kasalukuyan na napakaraming tao nakagawa ng hindi tama, pero walang lakas ng loob na umamin at hindi sila nakakaisip na magpakumbaba at humingi ng tawad. Alam niyo po ang isang halimbawa nito, yung mga government officials natin mawalang galang na sa kanila. Dahil imbis na aminin nila na, "Oo, nagamit nga namin sa, pansariling kapakanan yung mga salapi ng bayan." Aba, gumagawa ng kung ano-anong dahilan, gumagawa ng kung ano-anong paraan para pagtakpan ang kasinungalingan. Mga kapatid, dapat nating maintindihan na higit sa lahat, ang hinahanap ng Diyos galing sa atin ay isang puso ng pagpapakumbaba. Alam niyo po, ito yung lagi kong sinasabi sa mga pagkakataon na ako'y nakapagsasalita patungkol sa pag-ibig ng Ama, patungkol sa ating panunumbalik sa Kanya. Mga kapatid, hindi yan madali lalo na kilala mo na ang Panginoon. 'Di ba ang bilis lang manghingi ng tawad, Bernie? Opo. Pero yung totoong nagmumula sa puso ng may pagpapakumbaba, naku Diyos ko maniwala kayo, hindi madali na makakita ng ganitong klase ng pagpapakumbaba. Kasi ang iniintindi ng tao, hindi yung para sila'y mapatawad, kung hindi para sila
ay makalagpas. Para hindi sila masisi. Eh, alam niyo po kung hihingi lang ng tawad, ano pa pag-uusapan niyo kung nagpapakumbaba ka na, 'di ba po? So ito po dapat maging maliwanag sa atin mga kapatid. Yung landas na nais ng Panginoon na ating tahakin ay hindi yung landas ng pagpapaliwanag. Ang nais ng Panginoon na landas na ating tahakin ay yung landas ng pagpapakumbaba. Landas ng pag-amin at ng karumihan sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kamalian. At alam nyo, ang katotohanan ng pagkilos ng Panginoon nakabase sa kanyang pagmamahal para sa atin. Ano dapat nating gawin dyan? Bernie, aba, kailangan nating tanggapin yung pagnanais ng Panginoon na ito yung ating pagkaloob sa Kanya, isang pusong dalisay. Sa ganitong paraan, alam niyo po, mapapawi yung mga agam-agam. Ako po, kapag alam ko na nagkamali ako, nakagawa ako ng hindi tama, aba, mahirap man. Ako po umaamin. Kasi po ang aking paniwala, kapag ako'y nagpakumbaba, umamin sa aking kamalian. Alam niyo po, hindi naman ako pwedeng talikuran ng mga tao na nagawan ko ng hindi tama. Kasi maiisip nila na, ay, inaamin niya yung kanyang pagkakamali. Ay, inaamin niya na nagkasala siya. Di wala na po silang dahilan para talikuran ako. Kundi, ito pa yung pagkakataon para ibukas yung aking puso at sila, ganun din ang ginagawa nila. Ang isang bukas na puso po ay pagkakataon para makipag-ugnay. At alam niyo po, yan yung pinakamakapangyarihang paraan na maipabatid ang kaligtasan sa mga nangangailangan. Kaya pag sa atin po ito mangyayari, naku, nagkamali ka, edi umamin ka. Nagkamali ka, edi tanggapin mo. Nagkamali ka, magpakumbaba ka. Kaya sa oras na ito po yung panawagan ng Panginoon sa atin. Huwag po tayong matakot. Bagkus, atin itong angkinin sa harap ng ating Diyos ng buhay. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ang inyong salita ay patuloy na kumikilos ng may kapangyarihan at kakayahan sa aming mga buhay. Ama, kami po'y nagpapakumbaba sa mga pagkakataon na imbis na kami tunay na humingi ng tawad sa inyo, amin pang, Lord, ginagawa ng dahilan para kami ay makalagpas, para hindi kami masisi. Lord, patawarin mo po kami. At sa oras na ito, ang aming panalangin, Panginoon, kami po turuan mo ng pagpapakumbaba. Paanong ang aming Panginoong Yesus ay siyang unang nagpakumbaba. Lord, nais namin itong maranasan na kami ay hindi magyabang sa inyong harapan, kundi patuloy na umamin. Wala kaming magagawa kung wala kayo. Yan ang aming hiling, Panginoon, patuloy na dumaloy ang inyong spirito at kapangyarihan sa aming mga buhay para ang landas na aming tahakin, ang inyong landas ng katwiran,
ang inyong landas ng kapangyarihan. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Poro sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Poro ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba, maging dahilan kung bakit sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Poro. Dasal namin na dumaloy ang kapayapaan, dumaloy ang karunungan, dumaloy ang pag-unlad, at hayaan mo, Amang Diyos, na maging pagpapala din sa iba ang bayan ng Poro. At kami po'y nananalig dadaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Maganap ang iyong pagkatawag sa aming bayan bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, and bilang the America of age in the height of its glory. Habang isinasalita namin ang banal na dugo ng aming manunubos na siyang magbantay, mag-ingat, magtanggol sa iyong mga anak. Panginoon, namin din pong idinudulog sa iyo ang pagkilos niyo ng may kapangyarihan sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Dasal din po namin ang pagsama mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa bawat anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kumilos po kayo ng may kapangyarihan para ayon sa inyong pangangailangan, tunay dumaloy ang kapangyarihan ng aming Panginoon Jesus. As you also pray, Lord God, hayaan mong ikaw ang sumama sa iyong mga anak na patuloy na dumadalangin ng himala ng kagaling. And by faith, we believe, Lord God, that we have received because you have answered our prayers. Maraming salamat po. Aming pag-asa at tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sinasalita po natin ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa bayan ng Poro at sa ating bansa, Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataon ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name.
Amen. 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 Praise God. Praise